So, meron ako na date na natatapos siya nang hindi ko siya ginagalaw. Like, nag-hum lang siya. Gets mo yun? Na parang, di ba, ito yung bed. Nakadapa lang siya sa bed. Tapos, kalapit niya lang ako. Tapos, kailangan ko lang mag-moan. Ganon. Tapos, matatapos siya. Matatapos siya ng sarili niya using her brain. And wait. Nilalabasan? Oo, nilalabasan siya. Doon nga ako na-intriga eh. Paano nilalabasan ang babae nang hindi ginagalaw? Actually, tinanong ko rin yun sa kanya. Okay. Sabi ko, paano ka natatapos ng ganyan lang? Like, seryoso ka ba natatapos? Kasi feeling ko naman natatapos siya kasi ilang ulit na namin ginagawa. Hindi ka VT, hindi ka VT. Hi guys, welcome to the Gay Realness Podcast where we talk about our gayest experience. I'm Julian, your host. Well, host nga, podcast nga to, di ba? Podcast! Bakla talaga si Julian. Yun ang batak. Emedu. So, I'm here with a straight guy. Wow, in-out ko agad. I'm so sorry, in-out kita. Wag niyo ako i-cancel. Pakilala ka naman. Hi guys, my name is J-Rob, your main dancer here in THOC. Sorry kayo. Main dancer. Pwedeng main character. Pwede din. Alam mo naman yung mga pag-uusapan natin ngayon. Hindi, wala akong clue. Pero Siyempre, sabi mo kanina, di ba, about sa mga kabaklaan. Yes. And as someone na straight, syempre parang you have your fair share na curious ka. Ayun. Actually, enlighten ko lang kayo guys. Sa kabaklaan, specifically gay men, meron tayong mga tinatawag na role. Wow. Syempre pagka sa heterosexual relationship, alam mo na kung sino yung dominant, di ba? Alam mo na kung sino yung magiging feminine, sino yung magiging mas, pagdating sa relasyon. Pero sa kabaklaan, may mga tawag tayong roles, top, versa, and bot. Ganon. Versa is versatile. Okay. Okay. May idea ka ba? Kahit saan siya, ganon. Ay, wala pa nga sinasabi. Tama ba? Kasi gitna eh. Gitna, di ba? Sige, may idea ka kung ano yung mga role na yun. Wala. Wala nga. Seryoso. Wala. Hindi ko alam kung paano kayo nag-ano. So, the top, siya yung nagpe-penetrate. Alam mo yung pine-penetrate? The bottom, siya yung pine-penetrate. The versatile, siya naman yung can do both. Okay. So, you can have the best of both worlds. So, panalo ang versa, mga ganon lagi. It depends. Kasi ang versa, he can adjust. Okay? So, if paired siya with a guy na top, he can be a bottom. If paired siya with a bottom guy, he can be a top. Ganon. Sige. Pero, sige. Quick, tricky question. Sige. Ano yung difficult role sa tingin mo? Sa tatlong yun? Siyempre, feel ko yung nasa bottom. Bottom? Oo. Bakit bottom? Feel ko wasak. Wasak. Wasak ka talaga dun eh. Wasak lang? Hindi, syempre pwede hindi mawasak kapag jutay. Diba? Oo nga. Pero final answer, bottom. Oo, para sa akin. Well, Sa tingin that's mo? your personal opinion. Oo. Ako ang masasabi ko, and I feel like maraming Becky yung makaka-agree dito, the most difficult position or role sa kabaklaan ay versatile. Bakit? Versatile. Ang versatile kasi, he can do both, diba? Pwede siya magpa-bot, pwede siya magpa-top. However, there's a certain mood kasi. Let's say ganito, si Versa, parang gustong-gusto niya magpa-bottom sa type niyang guy. Knowingly, yung type niyang guy, bottom pala. So, wala siyang magagawa kundi mag-adjust. Kasi nga Versa siya. Okay. Ganon. Ganon din pabalik. What if gusto niya mag-top? Yung pala, yung partner niyang guy, top. So, kailangan niya mag-bottom. So, paano yung nagtatalo sila pag doon sila nagtatalo doon kayo? Doon napapasok yung communication sa kabaklaan. Kasi syempre, you're going to ask, like, initially, what are you? Are you top? Are you versa? Are you bot? Ganun kayo magtanungan. Ay, hindi naman. Actually, medyo straightforward pa. Hindi lang ganon. Di ba straightforward na yun? May mas straightforward pa. Ano? Tatanungin namin, TVB. Ano yun? TVB. Top versa bot. TVB. Pinapakes. Pero pwede, ikaw, gusto mo magtanong ng mga ganon? Hindi. Pero ikaw, tatanungin nyo, TVB. Ako, tatanungin mo ako. Di siya sure. Hindi ko alam. Hindi mo alam. Hindi. Pag i-relate ka sa akin, syempre pag sa straight ako. Ano? Mas masaya pag nasa,
bottom. Tapos nasa taas yung... Pinapanood ko siya. Diba? Pero let's be more complex. Okay. Diba, nagets mo na, TVB. Top versus bot. Meron pa tayong tinatawag VT and VB. O, diba? Nalito ko siya. Ay, may dagdag. So, diba? T, VT, V, VB, B. Ano yung VB? Ayun, nalito siya. Wala ka. So, ganito yan. Versa can do the both, diba? Both. Ang Versa top, he can do both. Pero predominantly, mas gusto niyang nagtatop siya. Ganon. Whereas yung Versa bot naman, he can do both din. Pero predominantly, mas gusto niyang nagbobot siya. Mas gusto niyang tinitira siya. Okay. Ganon. But ang daming ano sa inyo, no? Daming term para LGBT. Oo, ang talaga. haba. Promise. This is really fundamental. Kasi when you meet someone, lalo na sa amin pag nalaman namin na hindi kami compatible sa bed, malaking problema yun. Ay, Meron ako one time, nagkaroon ako ng ex. He's a pure top. Okay. I'm a versatile. So, lagi ako nag-a-adjust. Wait, as in V ka lang, V, hindi ka VT, hindi ka VB. Hindi. Ah. That time. Ako kasi, versatile ako. So like, lagi ako nag-a-adjust for him na magpabot. Ngayon, sabi ko, putik na yan. Ang gwapo ng boyfriend ko. Gusto ko siyang tirahin. Ay. Ayaw ako pagbigyan eh. Ganon. So, ang ending, naging isa siya sa problem namin. Major problem namin ng relasyon namin. Okay, so Nag-ask na ako ng word ko, ano ba? Hindi ba ako worthy na mag-adjust siya para maging bottom at ako naman yung magpaparaya ng kaligayahan? So wait, so pag bottom ka, ibig sabihin mas more on feminine ka. Pag top ka more on ano ka mas? Hindi. Ano? Actually, yun yung misconception about bottoms and tops. Okay. They think that tops are purely masculine and then bots are feminine. Oh. Pero sobrang uso ngayon sa generation, na sobrang fluid ng mga positions ngayon. Alam mo ba, may mga bottoms na gentle giants. Hindi niya alam yung gentle giants. Gentle giants, yung sobrang lalaki ng katawan, sobrang parang akala mo aalagaan ka, pero bottom sila. Oo. Meron naman yung mga top na sobrang slim lang, akala mo sobrang sexy, swim body type, ganon. Pero sila yung top. Okay. Ganon. So, it doesn't have to be specific kung feminine ka or masculine ka. Yung positions, hindi nagde-define yun sa kung anong expression mo. Ganon. Bakit? Ikaw ba? Tingin mo before ang bottom? Oh, mas feminine. Kasi di ba, nandun yung isip nila, girl sila. So parang, kailangan pinapasukan, tinitira sila. Pero ikaw, may hometown ka ba? Nanggaling ka ba sa probinsya? Bulacan, pero Bulacan. lumaki talaga ako Manila eh. And hypothetical question, ikaw kapag lumalabas ka ng bahay nyo, nung bata ka, for sure naman lumalabas ka ng bahay nyo. May mga nadadaanan ka bang sabihin natin mga parlorista na may mga parang gay men? May mga nakikita kang ganon? Lalo na yung parang very trans na yung atake nila. Oo, like mahaba na yung buhok. Tapos meron na nga siyang boobs eh. Naniniwala ka bang pwede sila maging top? Oh? Sila yung titira? Pwede yun? Oo, may mga ganon. Trans tops. Okay. Oo. Maraming may fetish ngayon doon na sobrang babae mo tignan pero tinitira ka ng babae. Na-imagine mo yung ganon? Hindi. Kaya ko lang siya na Kasi akala ko pag mga ganon na magpapapalit na rin sila ng parang nauna lang yung taas nila. Tas Ay, yun din ang inisip ko. Lahat magpapapalit. Oo. Pero may hindi. May Gusto pa nila rin. stay yung nila. Oo, gusto nila may titi pa rin sila. Minsan pa nga, mas malaki pa titi ng mga trans. Nakakasira ng pride. 'Di ba? Okay. Sino ba dapat ang maging dominant? Sa tingin mo? Top versus bot? Para sa akin, yung Versa. Versa. Oo. Bakit? Kasi mas ma-explore siya, pili ko mas ma-explore siya kasi kaya niya mag-bot, kailangan. Alam mo yun, kumbaga sa sex position, kaya niya, yung, for example, 20 yung position ng top, tapos 20 rin yung position ng bot. Gagawin niya yung lahat. Di ba? Tama ba? Hindi, I mean, fair point yon. Pero for me, no one is entitled to be dominant. Everyone is. Wow. May mga ganun. Kasi isipin mo pag top ka at bot yung partner mo,
feeling mo dominant ka when it comes sa bed. Mm. Pero, pag lumabas kayo to go out on a date, mas dominant pa yung bottom when it comes to making decisions. Parang siya pa yung authoritative sa relasyon. Diba? Okay. So, being dominant doesn't define na nasa bed lang kayo. It's in a general. relationship setup talaga. Okay. Ganon. Syempre, ikaw ba, kapag nakipagrelasyon ka sa babae, syempre, ang top lalaki, tama ba? Top in the sense na dominant. Pero pagdating sa relasyon, pagpunta sa mga date, sa mga paglabas, sino yung nagiging dominant? Para sa akin, mas naano ko yung girl. Dapat Diba? na mag-dominant. Parang nagdidesisyon. Okay. Diba? Kasi magtatanong-tanong ka rin di ba? Saan gusto kumain, ganyan. Kasi more on, mas maraming gustong gawin ang babae. Diba? Minsan din naman, it's the same way around. Yung lalaki naman, gusto niya na yung nagde-decide siya para sa babae. Diba? Bakit ganun pala? May tanong ako. Ano tanong mo? Yung mga gay, syempre, Yung mga- sila, yung mga- gay. Tama ba? Kasi mahaba siya eh. Ah. So, bakit nyo pa pinahaba? No, since, parang same lang naman siya yung, Ang alin? yung mga, di ba, pag gay ka, pa-partner ka sa opposite, same sex nyo. Okay. So, bakit siya pinahaba pa na nilagyan nyo pa ng specific na ano? Para maging particular tayo sa kung anong gusto natin. Kasi gender is fluid eh. So, di ba, yung mga labels na tinutukoy mo, LGBTQIA+. So, lesbian, they are both for women who are attracted to the same women. Gay, ganun din, opposite gay men. Bi naman, he can, he Parehas. or she can, entertain both. Ganun. Meron pa may queer, di ba? Kaya Q. So, Yung queer parang sobrang comfortable niya na lang talaga sa, sexuality niya. Okay. LGBT, trans. Yung trans naman, when it comes sa expression nila, they feel like hindi sila belong sa, sa human body na assign sa kanila. For example, ako lalaki, gusto ko maging babae, na-attracted ako sa lalaki. Ako naman, gay lang ako. Attracted ako sa lalaki, pero contented ako na meron akong titi. Kaya pala minsan may mga gay na parang ayaw nila magpahaba ng buhok, gusto nila pa rin tignan. Pa rin, parang Manly. into masculine stuff pa rin sila. Or feminine stuff, pero in the way na masculine sila tignan. Di ba lang, sobrang simple pa tignan, pero you can express yourself kahit anumang sa kahit anumang paraan. Ay, yung A, alam mo yung A. Di ba LGBTQIA? ano yung A? Oo nga. Asexual. Ano yun? Ano siya? Attracted siya sa lahat, or hindi naman specific, pero asexual, hindi sila masyado into sex. So more on relationships with ganun sila. Doon niya ako nagulat eh. May mga tao palang hindi gusto ang sex talaga. Literal na hindi gusto ang sex. Okay. And then pansexual, syempre. Alam mo na yung pansexual? Ayaw, yun ba? Hindi. Pansexual is for everyone. Pwede siya magmahal ng bading, ng tomboy, ng okay. bakla, ng lalaki, ng babae. Okay, panglahatan talaga siya. Pwedeng lola, lolo, aso. Aso, Medu. may Sige, tanong go. pa ako. 'Di ba? Sa kasi minsan sa mga ewan ko lang hindi ko lang too sure guys pero mostly 'di ba sa mga straight ganyan, minsan nasasabi nila hindi naman yung size hindi nagma-matter. Pero sa inyo ba, nagma-matter talaga siya? Yun. For example sa'yo, I mean sa mga men to men ganyan. Oh, shit. Or performance ang Sige, ganito na lang. Size really matters. Okay? Kasi kapag yung size sobrang ganda, okay, nagbibigay siya ng magandang performance, nagre-reflect siya. Whereas kapag hindi naman ganun kalaki yung size niya, lalo na pag tira. kapag hindi pinagpala, sasabihin nila syempre, hindi, nasa performance yan. Personally, paano mo gagalingan kung hindi ka totally na-attract dun sa laki nung Pototoy. nung pututoy? Oo. Hindi legit. Wait lang Eto maganda question na. This is really a healthy discussion. In order for you to penetrate a man, kailangan malaki ang titi mo. Alam mo bakit? Ang titi ng lalaki, kapag pinasok yan sa hole ni guy, kailangan niya ma-hit yung G-spot. Ayun nga, meron ba? Meron. We? Which is,
it's hard to believe, pero may G-spot ang lalaki at ang G-spot ng lalaki nasa likod ng prostate gland. So pag tinira-tira mo siya, at first masakit, pero eventually magkakaroon siya ng pleasure. Whereas, kapag maliit yung size ni guy at pinasok-pasok mo siya, bukod sa masakit na nga siya, hindi pa siya magkakaroon ng pleasure. So it really matters na sana malaki yung size. Pero don't get me wrong, hindi ako nagsa-size shaming sa mga jutay dyan. Okay? Kung maliit yan, magpaka-bottom na lang kayo. Piece of advice. De emedu lang. Thank you so much, J-Rob, for having us. And na-appreciate ko na nag-flourish yung curiosity mo about LGBT. Ikaw, may gusto ko yatang sabihin sa viewers natin? Syempre, thankful ako kay Julian. Kasi syempre, wala akong alam sa mga ganyan Hindi ko alam kung ano yung feel nila kapag nag-aanuhan sila, putukan sa bed. Hindi, pero ayun, guys, kayo rin naman, marami kayong natutunan, lalo na sa mga nanonood sa atin ngayon. So, yes, thank you, Julian. Welcome back to the Gay Realness Podcast, where we talk about our gayest experience. And today we're going to talk about sex. Yes, and now we have the most straight person in the world. Amen. You got it right. Alright. Please introduce yourself, May. What? Ma'am. Yes, ma'am. Sabihin mo, pakilala lang naman syempre. Hi, guys. So, my name is Kay Agitano. You can find me on my social media platform at KEIAGITANO, Kay Agitano. Ayun. Yun. So, syempre, ikaw yung nag-bring up na ito yung gusto mong topic, di ba? Sex. Oo. Kasi may iba ka pa bang ita-topic? So, parang, okay, sige, ibebenta ko na yung values ko dito sa podcast mo. Maganda yan. Diba? Kasi, pero, to be frankly, not many people can really talk about sex openly, di ba? Yeah, kasi hindi naman lahat open-minded about it Pero actually, it's okay to talk about sex so long as nandun tayo sa grounds na we are trying to educate people. Actually. Yes, and actually, fundamental ang sex sa buhay ng isang tao. Okay, whether you like it or not, wag na tayo magpaka-hipokrito. Okay? Dumadaloy sa buhay natin ang pakikipag-talik. Talik talaga. Pero, syempre, Hoy, may asexual. Ayaw nila, diba? May asexual. Diba? Okay, going back, syempre, sex. Parang tinuturo naman na to sa education system natin, how sex works sa heterosexual. Okay. Syempre, curious din naman yung mga tao dito. Lalo na ako. Actually, wala akong paki sa katawan ng babae. Paano nagsisex ang mga Becky? Syempre, pag sa amin, alam ko, I know how I can define it. Pero syempre, mas intrigued ako how it works. How does it work kapag sa two women? Same din sa inyo. Syempre, wala lang kaming tite. Diba? Paano? Like, paano? Wala namang ipapasok. When we talk about sex, there's penetration, di ba? Pwede mo namang i-penetrate yung babae. Paano? Sige. Gamitin mo Enlighten me. Alam nyo, kaya nga tayo binigyan ng daliri para gamitin, di ba? Sige. Wait lang, paano? So like, paano nyo sinisimulan? Paano nyo sinisimulan ng sex talk? Uy, gusto mong fingering kita, mamaya. Ganon. May pag-ganon. Sige, paano? Like, iroromansa mo na siya, tapos dire-diretso na yun. Paano? Hindi ko ma-imagine. Iroromansa. Oo. Hindi, actually, same lang din siya sa inyo kung paano niya siya ginagawa, paano kayo nagsastart. Pero ang pinagkaiba lang is that wala kaming tite, wala kayong pek-pek. Hoy, pero merong nagre-resemble ng pek-pek pagdating sa mga same goes with us. Sige. Pwede kaming mag-penetrate ng babae using sex toys. Di ba nakabili ng dildo? Pili ka ng size mo dun, no? So, ibig sabihin, kailangan nyo ng toys. Kailangan nyo ng tools to manipulate the action. Hindi naman. Iba-iba kasi ng preferences Merong mga tao na ayaw na nape-penetrate. May mga tao na gusto naman nape-penetrate. May mga tao na mas okay sila with sex toys. And may mga tao na mas gusto nila fingers lang. Fingers. And merong gusto lang nila, dinidilaan lang yung peg-peg nila. wait lang. Kasi wait lang pagdating sa mga lalaki, syempre, ang nagsisignify na nag-e-enjoy ang isang tao sa sex is nag-e-erect ang tite
tumitigas. Yeah. So, for you, kunyari, let's say finger, okay? Mhm. Does it really make women satisfied? Na, syempre ang finger, may certain shape siya eh. Aha. Medyo thin siya compared sa Mm-mm. sa decavity. Well, Asian kasi tayo eh. So, basically, masisikip tayo kasi maliliit yung kung Okay. paano tayo, di ba? Maliit lang yung body natin. Yes. Yan. Malalaman mong nasa-satisfy sila either the two. Like, tatanungin mo or maririnig mo naman or makikita mo Mm-mm. the way they act during And make love. you mentioned fingering. Does it have to be isa lang? It Dalawa. depends. If depends talaga kasi ako tinitingnan ko kung ano yung trip nila, kung gusto ba nila isa lang, kung gusto nila meron or wala, Ah, 'di ba? Ganun. So, nandun yung preference naman. Oo. Okay. Tapos Siyempre, kanina na-mention ko, pagdating sa mga Becky, there's top versus bottom. May aha. top and bottom ba? Meron. Sa ano? Kasi ako personally sa experience ko, I don't like being touched. Oh, Yeah, okay. dom kasi ako, very power top ako. So Ay, ayoko. power top. So, wasak na wasak sa'yo yung mga ano. So, wait lang. So, when you entertain someone, paano ba sasabihin, wawasakin kita? Ng ano? Ng ano? Ng toy? Ng finger? Ng Hindi. tangko? Siyempre, ako personally, I don't do that. Parang, kumbaga, parang, if like, ilang beses nang ginagawa namin, doon ko siya tatanungin na parang, okay ka ba with ganito, ganyan, anong mas prefer mo? Kasi, very important na malaman mo na kung ano yung gusto ng partner mo. Actually, may na-experience ako na, ex ko to eh. Okay. Shit, hindi ba to ano para Kilala sa ko ba kanya? to? Hindi ba to ano para sa kanya? Eto, iba-iba to. Marami naman akong naka-date eh. Mm-mm. So, meron ako na date na natatapos siya Mm-mm. nang hindi ko siya ginagalaw. Like, nag-hum lang siya. Gets mo Okay. yun? Na parang, di ba, ito yung bed. Nakadapa lang siya sa bed. Tapos, kalapit niya lang ako. Tapos, kailangan ko lang mag-moan. Ganon. Tapos, matatapos siya. Matatapos siya ng sarili niya using her brain. And wait. Nilalabasan? Oo, nilalabasan siya. Doon nga ako na-intriga eh. Paano nilalabasan ang babae nang hindi ginagalaw? Actually, tinanong ko rin yan sa kanya. Okay. Sabi ko, paano ka natatapos ng ganyan lang? Like, seryoso ka ba natatapos? Kasi feeling ko naman natatapos siya kasi ilang ulit na namin ginagawa. And dun, halimbawa, ganito, ifa-fuck ko siya. Syempre, Okay. Oh. halimbawa, ito. Mag-start kami mag-make love. Like, ilalik ko yung, ang pangit. First time ko kasi to, yung mag-dirty ng ganito na, Okay. topic. Pero wait lang. Sabi mo, nilalabasan ng babae. Siyempre, kapag nilalabasan ng isang tao, may fluid. Meron. Anong itsura ng inyo? Parang white. Parang white. Pero Or parang lang. transparent. White or transparent. Di ko sure. Pero yun. Okay. Pero you mentioned kanina fingering. Sa amin, pwede naman ang fingering. Pero most people naman, most gay men, hindi gusto ang fingering. Eh, Oo. diba? Kasi nga, may merong... G-spot kayo. Yes. So, aware ka ba sa idea of fisting? Oo, yung ganito. Ang inosente na mukha ko pero hindi mo alam. Ang dami ko palang alam. Okay. So, wait lang. Relevant ba ang fisting sa babae? Women to women? Actually, hindi ko pa siya na-try. Pero sana soon matry ko kasi curious. So, gusto mo matry? Okay. Kasi sinabi mo na eh. Okay. So, may bago ka nang looking forward na, no? Tangina. Oo. Pag hindi ako nakapag-gym, yun na lang oh. Push and pull. Pero wait, ano yun tawag dito? Siyempre, women can feel satisfaction when it comes to sex. Mm-hmm. Does it have to be na kailangan pinupoke mo, pinipenetrate, or pwede namang i-rub lang? Pwede, oo. Depende talaga sa kanila kung anong trip nila. So, ang galing na. Yung sabi mong experience mo with a woman, na sabi mong nag-moan ka lang, pero hindi mo siya ginalaw, Oo. nilabasan siya. Ano yung mind over matter? Hindi mo kailangan galawin para labasan siya. Siguro nararab naman. Kasi nag-hum siya eh. Parang gumaganon siya. So, basically, parang yun yung way niya para matapos siya. So, parang technically, fina-fuck niya yung bed. Gets mo? Bed. Oo.
nirarab ang sarili niya. Oo. Ay. Kailangan gumagano'n. Siyempre kasi I'm really curious Pero there's, body friction, di ba, Oo. na nangyayari Actually, pagdating yun. sa sex. Mhm. Yun. So, same lang din siya. Parang scissors lang. Ang nakaka-curious lang, sabi mo kanina ha, pwede kayong gumamit ng toys. Mhm. For example, dildo. Pero dildo is resembling a man, di ba? Actually. Okay. Mhm. Pero, ang curious lang ako, don't be offended. Pag sa women to women, when using toys like that, ano ba, do you somehow feel like you remember a part of you na doing it with a man? Or ano? Actually, no. Siguro para lang masarapan ka, masatisfy ka, yung penetration. Pero yung brain mo, kilala mo naman kung sino yung kasex mo, sino yung nasa harap mo. Actually, pag nanonood nga ako ng porn, hindi naman girl to girl O, diba? Okay. So, pwede rin hindi dildo. Pwedeng cucumber, eggplant, carrot. Meron akong na-date na nakwento So, vegetarian. nakwento niya lang sa akin kasi parang nakipag-sex daw siya dun sa dinate niya. Okay. Well, ako, I'm open with this kind of conversation. Hindi ako yung parang pagsesilosan ko pa, bro. Diba? Sobrang petty naman nun. Anyways, going back. Sabi niya kasi nagsisex daw sila nun. Tapos, gusto daw ma-penetrate nung girlfriend niya. Tapos, wala silang sex toys that time. Hindi enough yung kamay. May nakita silang cucumber sa ref. Yun daw yung ginamit nila. So sabi ko, paano pala kung naputol yung cucumber sa kifi mo? Oo nga, no? Parang matatanggalin yung susungkitin. Pag Diba? dinala ka sa ER, Teka no? lang, operahan lang kita. Pero wait. Kinain pa rin ba nila yung cucumber? Sayang ang blessing. Hindi ko nga alam. Actually, hindi ko na-remember kung ginamitan pa ba nila yun ng condom Minsan kasi paggagamit ng sex toys, hindi naman makatas ang isang babae. So, depende. So, depende kung gagamit ka para madulas at smooth at hindi masakit. Di ba ang lalaki, kapag na-arouse, ang signal na na-arouse ang lalaki, tumitigas, syempre. So, paano sa babae? Tumitigas? Siguro Bumubuka? tumitigas yung nipple nila. Nipples. Ganon din sa inyo, di ba? Tumitigas din yung nipple kapag nalilibugan kayo. Wait lang. Mag-isipan ko Hindi ko alam kung tumitigas or lumalambot. Pero, Nipples ang nagre-resemble. nipples. Parang rock hard talaga yung nipples nyo. At saka ma-feel mo naman yun, like, kasi personally ako pag ayaw ko makipag-sex, bakit ko naman ibubuka yung legs ko, right? Diba? Okay, gets. Ma-feel mo naman yun sa kanila. Thank you so much, guys. Sana naging fruitful at nilabasan kayo sa topic namin. May pansit canton. Miss ko na siya. Oy, by the way, anong amoy ng sa babae? Depende. Pahabol. Minsan kapag acidic yung babae, mabaho yung pekpek niya. Pero may mga wala naman. Kasi ako, may natry ako ganun, may amoy Bawi ka na lang next life. Pero I mean, wala naman akong ano. Pero eatable pa rin pagka mabaho. Ay, ako hindi na. Kasi pag, gusto mo bang kumain ng mabantot? Sa bagay. Pass tayo. Anyway, thank you so much kay Agitano. See you sa next podcast natin. Maabangan nyo palagi si Kay Agitano sa podcast natin. Lagi siyang magiging present sa podcast natin. Sana gumawa na lang pala tayong podcast nating dalawa. Bye, guys. Bye, guys. Thank you so much for watching. Welcome back to the Gay Realness Podcast, where we talk about our gayest experience. And today, we're going to talk about love. Yun naman pala. Ikaw, wait lang. Let me introduce my guest, guys. My putang ina. Ano yun? Let me introduce my guest, guys. Introduce mo naman. Ikaw na mag-introduce. Ayan, guys. Hi, guys. I'm Chanel de Guzman. Ayun. So, Chanel, na-in-love ka na ba? Wow, puting na. Grabe naman yung tanong. Go. Pero, syempre, of Na-in-love, course. syempre. Yeah. Na-in-love ka na ba sa akala mo lalaki? Actually, hindi pa. Hindi pa. Hindi So, pa. laging Talaga. Okay, Parang tuwid. para doon pala talaga ako Okay, sa tuwid talaga yung naano mo. Mm-mm. Pero, sa tingin mo, ano ang nagkakos ng love? Okay, pero siguro like gender-wise kasi like physical. Gusto ko lang i-share na parang naging open din ako at some point na baka what if hindi lang din guys ako na-attract. Naging ganun talaga ako kasi parang kami yung generation nun na na
parang nagkakagusto na sila sa same nila. So parang naguguluhan na kami lahat, is that a real thing? Parang ganon. So yun, kapag ka physical siguro, yun, since medyo makalalaki talaga yung nangyaring ganap sa akin. Pero siguro, well, about love, lagi ko na lang siyang parang kino-compare sa, it's the things na kahit nakaka-off na ginagawa niya, bet mo pa rin, sasamahan mo pa rin yung tao. Kasi di ba parang mayroong mga tao na nakakasama na gumawa lang siya ng isang nakaka-cringe na bagay. Ayoko Turn na. off agad. Oo, turn off na agad. So, I think it's love. Kapag kung ano-ano na yung ginagawa niya, kahit hindi na siya pleasing, pero nandun ka pa din, na happy ka dun. So, love is a choice. Yeah, of Wow. course. Ganun. Pero actually, ito scientifically, it has been proven na there's a certain hormone na nagkukos to make someone in love. Ooh. Ganon. Love talaga. Pag sa lalaki, vasopressin. Wow, science time. Naaalala ko siya actually. Vasopressin. Oo, tama, Ayan. tama. Tapos sa babae naman, oxytocin. Tama. And merong mga certain action or certain happenings in order for our body to release these hormones. So sa babae, ang oxytocin nare-release siya kapag nakikipag-sex. Ooh. Sex. Oh. Pag sa lalaki naman, vasopressin, nare-release siya na in love siya kapag stressed siya. Wow. Oo, 'di ba? Amazing. So, Grabe yung nila, so, ang layo. kapag ang babae, yan, sinex mo siya, syempre mag-release ng oxytocin. In love siya kay guy. Yeah. Si guy naman, in a relationship, stress na stress siya, nare-release yung vasopressin. Doon niya nakikita yung value ni girl, ni woman na ito yung taong mahal ko. Nagigets mo? Okay. Ganon. Actually, madaming bagay na nagkakaroon na ng sense ngayon. That's why, madami ako napapansin sa mga lalaki talaga na, alam mo yung, even though it's not good for them, etong tao na to, bakit yun yung pinipili nila na, ay, ganun pala, hindi sana pala nagpaka-red. Eh, sana stress mo Sana lalo yung in-stress lalaki. ko siya, di ba? Kung ganun, ayaw niyo pala ng magaan na love life, parang ganun. Pero, That's nice. sa Becky, sa tingin mo Actually, dahil sinabi mo naman na scientifically and the same lang naman yung hormones. Di ba? So, vasopressin pa rin. Hindi. Okay. Depende na lang siguro if they're taking something or nag-inject na sila. Okay, Di ba? okay, gets. Pero feeling ko, oo, baso mo. Hindi. Diba? Medyo funny siya. Okay, tataliwasin. Actually, ang mga Becky, ang mga bading, dinefeat nila ang science. Oo. Meron na silang sariling booster ng hormone. What? Poppers. What's that? Siyempre, hindi mo alam ang poppers. Parang siyang candy pakinggan. Parang candy. Parang siyang candy, oo. So, you use poppers kapag ka nakikipag-sex. Lalo na sa mga bading to. Ito yung poppers. Nasa maliit siyang lalagayan. Tapos, sisinghutin mo siya. Ooh. Tapos, kabilaan. Pagkasinghot, okay. Give it 3 to 5 seconds. You will feel euphoric. So, parang euphoria siya. Parang sobrang sayang-saya ka. So, it's like a drug, parang ganun? Parang! Kasi, Nakaka-curious, it's a stimulating substance wherein kapag ka in-inhale mo siya, kahit na parang medyo hindi mo bet yung partner mo ka-sex, parang mahal na mahal mo siya. Parang gustong-gustong mo Pero siya. what's inside? Ano yung nandun sa, like, chemicals and stuff lang siya, ganun? Chemicals. Ayun. So kapag in-inhale mo siya, yun, promise, you will feel na sobrang sayang-saya ka. Lalo na sa makaka-partner mo. Interesting. Try mo i-ask kay Benjo kung ano yung poppers. Okay. Masasagot ni Benjo yung poppers. Benjo Malyari, guys. Eme. Okay, but anyway, di ba, when it comes to love, there's a certain degree na masisignify mo na it's really true. Okay. Do you believe na when you love someone, you should stay? Ang lalim nun, Actually, depende siguro kung kung paano mo i-explain ano para sa'yo yung love. Kasi siguro, kung parang nung bata ka pa, parang masasabi mo na love to, basta gusto mo siya, gusto mo na yun. Yun na yun. Parang end na ng topic yun. Pero kasi siguro, kung paano ko tingnan yung love ngayon, mas tinitingnan ko siya as something na kaya ako papasok sa bagay na to. Actually, sa lahat Kaya ako papasok sa bagay na to kasi gusto ko maging better. Gusto ko mag-grow. So, when the time comes na kung nandito ako sa isang relationship na to, tapos, imbis na
mas nagiging better ako or what, parang mas, kunwari, mas sobrang stressed ko, or doon ko siya nakini-question na parang sabi ko, love pa ba to? I mean, ano pang sense kung bakit ko pinupush tong bagay na to kung hindi naman ako parang, hindi na ako for the better. Actually, parang hindi na ako nagbe-benefit. Ganun. So, ito. Hypothetical. Mhm. Are you trying to look for love? Right now, no. Sabihin natin, not right now. Mhm. Pero, when the time comes na you're ready for love, will you try to look for it? Hindi. Ever since, hindi talaga. Like, hinahayaan ko kung paano siya magpa-flow, kung sino Ay, sa... maganda yan. Oo, hinahayaan ko lang. Hindi talaga ako yung parang gusto ko, magkakaroon ako ng mas better yan na hayaan mo siyang dumating. Oo, hindi yung hanapin mo siya. Kasi, you're forcing it di ba? Pero actually, may natutunan ako ngayon na theory. Okay. Meeting twice theory. Alam mo yung meeting twice Yeah, theory? nababasa ko siya. Pero Ayun. sige. Yun nga eh. So, sa meeting twice theory, akala ko yung parang kailangan you have to meet again para, like, magsiset kayo ng date. Hindi pala ganun yun. Ang meeting twice theory is when you met someone, like, uncoincidentally, like, nagkataon lang na nasa same venue kayo, tapos hindi mo siya kakilala. Tapos, hindi mo na siya ulit makikita. After 3 to 4 years from now, nakita ulit kayo. Pero hindi nyo sinet yun. Nagkataon lang na nasa same event na naman kayo. Tapos doon na nagsisimula mag-flourish, magkaroon ng connection between the both of you. Kasi parang siguro at sometime, iko-question mo rin eh. Like, may meaning ba? Parang, may something ba na parang nagpo-push sa inyong dalawa para... Parang fate. Yeah. And do you believe in fate? Destiny? Yes. Talaga? Oo. Grabe Alam mo, naman. parang corny niya pakinggan. So, Pero bakit? So very, parang idealistic when it comes sa mga bagay. Parang naniniwala ka sa mga, Yeah, kasi talaga ako, go with the flow talaga ako. go with the flow. Pero I mean, situational naman, hindi naman palagi. Pero if pwede siya or hindi naman ako makakaano ng iba, go. Okay. Pero since we're talking about faith, other than that, there's faith, yung paniniwala. Okay. So, medyo, controversial to when it comes sa LGBT community. Okay. Tatanungin kita, are you God-fearing or religious? Magkaiba kasi yun, di ba? Ang God-fearing at religious. Oo, siguro dati talaga religious ako. Religious Pero ka. right now, I would say God-fearing. Um, Kasi, I mean, if, parang nagkakaroon din ako ng realization sa sarili ko about things, about ng mga ganong bagay. And nare-realize ko rin na there are some points na, oh my God, agree ako sa kanila. Pero at the same time, ito yung sinasabi nito. Pero I do agree with them. Kasi, I mean, scientifically, very contradicting silang dalawa. Pero, ayun. Yeah, tsaka I'm so sorry ako personally, I'm not religious. I was never really religious. But I am always God-fearing. Yeah. And I respect everyone's principle, paniniwala. It's just so happen na sana may mga tao kasi parang pinupush nila na no, stick ka dito sa scripture na to. No way. Ako Totoo. God-fearing lang din talaga ako. Naniniwala ko may higher being, but at the same time, I'm too selective eh. I don't like having it parang manipulated in the sense na kailangan sundan ko word by word. Actually. Diba? Kasi minsan talaga parang sa'yo hindi siya nagme-make sense. Ito yung reality eh. So anong papaniwalaan mo dun sa dalawa na yun? Yeah, Diba? I agree. When you casually meet someone, okay, syempre there's love, 'di ba? Pagka when it comes sa mga relationship. Ako, lalo na yung mga nasa community, okay. Sometimes we're not really looking for love eh. We're just gay people na gusto namin ng fun. And fun is equates to sex. Curious lang ako pagdating sa inyo. Can you casually look for sex? Talaga? Yes. And can you be honest yun? Sasabihin mo sa kanila, I just want to have fun lang. Talaga. Kasi siguro, if, may feeling ko, earlier, parang mga age mo talaga, yung sobrang genuine mo na, akala mo fairy tale and all lahat, na parang love, marriage, and then Happily ever after. Yun, parang ganon. Tapos siguro, yun, pag tumatanda ka na, siguro na, ka rin sa environment mo and all, and there are people talaga na sobrang straightforward na, I don't like commitment, ayoko ng ganito, ayoko ng ganyan, ayoko ng parang relationship things na ginagawa. No I just ties. want this. Okay, so Yan sex lang. lang. Yeah. So, ito, prangkahan. Ikaw ba? Have you tried casually looking for just sex? No. No. Okay.
Sa amin kasi, ako maging honest ako, ganun ako. Pero, hindi ko lang alam pero pwede kang mag-share something about it. Sometimes, sa amin mga badingan, na parang hindi naman kami naghahanap ng pagmamahal. Pero right after makipag-sex with someone, parang gusto namin ng emotional intimacy, yung magka-cuddle kami na gusto ko, mahal-mahalin mo ako. Mahal-mahalan tayo, gano'n. Pero after that, kunyari, nag-part ways na tayo. Okay, walang commitment, walang baby dito. Gano'n. Nangyayari ba yun sa inyo? Nangyayari ba siya sa heterosexual relationships? Actually, naalala ko yan kasi parang naging controversial yan sa mga ilang apps. Like, pinag-uusapan sila, what are you doing after Parang kasi sinasabi nila, hindi complete yung like, after you did that, ng parang wala na lang. Parang hindi siya complete feeling or what. Personally, yeah, feeling ko talaga need ng ganun after. So, parang fundamental na dapat, meron tayong... Kasi, closure? para To wrap it up? Hindi ka, para lang siguro hindi mo ma-feel na parang ginamit ka lang for that. Bakit ang words? Okay, go. Ayan, gets nyo na yun. So, parang parang to lock it, to wrap it up. Closure. Okay? Kailangan meron tayong cuddling, ganun. Thank you so much. This is such an exciting and at the same time fun na talagang mga topics. And guys, you can follow me at all social media accounts, Chanel de Guzman. Ayan, thank you so much. Thank you so much, Chanel. And guys, see you on the next Gay Realness podcast. And this is Julian saying good night.